sa Rated B! Magandang tanghali, kapamilya. Nandito muli ako upang maghatid ng isang dokumentaryong pinamagatang Responsableng Mamamayan, Susi sa Kinabukasan. Ako si Bianca Sanchez at ito ang Rated B. Handa na ba kayo? Ang papalabas ngayon ay may kinalaman sa ikalawang artikulo, unang seksyon ng ating konstitusyon. Ano nga bang meron dito? Ating kalakayin. Kabilang sa karapatan ng mamamayang Pilipino ay ang pagboto, na siyang maituturing na pinakamakapangyarihang karapatan ng isang tao sa kanyang bansa. Kabilang sa isyong kinakaharap ng ating bansa ay ang iba't ibang uri ng pamamalakad ng ating gobyerno. Ito ay ang pamamalakad ni Presidente Marcos, ni Cory Aquino at ang kanyang anak na si Noynoy Aquino. Si Pangulong Ferdinand Marcos ay naluklok sa kanyang posisyon noong 1965. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo na nagwagi para sa kanyang ikalawang termino noong 1969. Ayon sa kanyang kauna-unahang talumpati na pinamagatang Mandate for Greatness noong ika-30 ng Disyembre taong 1965, ang winika niya ay, "This nation can be great again. This I have said over and over. It is my article of faith and divine providence has willed that you and I can now translate this faith into deeds." at naganap na ang mga magagandang plano ni Marcos para sa mga Pilipino. Ilan dito ay ang gross national product ng bansa noong 1972 na 55 billion ay naging 193 billion noong 1980. Ngunit dumating ang ika-21 ng Setyembre taong 1972. I am now declaring martial law. At naganap din ang hindi magagandang pangyayari na di natin inaasahan dahil sa pagiging diktatorial ng ating gobyerno. Ang martial law ay nagresulta sa kamatayan ng 3,257 katao, kabilang na rin ang 35,000 na mga pinahirapan. Noong 1983, isang pangyayari ang tumatak sa ating mga puso. Namatay si Ginoong Ninoy Aquino. Hindi kita malilimutan. Ang pinaghinalaang pumatay sa kanya ay militar na inutusan ni Presidente Marcos. Natuklasan din ang mga sapatos ng asawa ng dating presidente na si Imelda Marcos na nasabing binili gamit ng kaba ng bansa. Dahil sa mga pangyayari ay naganap ang People Power noong 1986 na dinaluhan ng maraming tao. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak kay Pangulong Cory Aquino na tumakbo at magwagi sa halalan. Ganap ang hirap sa Ang Presidente Cory ay naupo sa kanyang posisyon noong 1986. Siya din ay tinaguri ang ina ng demokrasya. We had to present somebody who was the complete opposite of Marcos. Someone who was the complete opposite of Marcos. Someone has been a victim. Looking around, I may not have been the worst victim, but I was the best. At naganap din ang mga magagandang plano ni Cory kung saan siya ay naging malapit sa mga tao. Ngunit sa kabilang banda ay napalayo din siya dito.
naganap ang Mendiola at Lupao Massacre. Isa pa ay ang pananatili ng Hacienda Luisita sa mga kamay ng kanyang pamilya na siyang nagpapakita ng kabaliktaran ng kanyang programang land reform. Paano ba natin hinaharap at binibigyan solusyon ang iba't ibang problema kinakaharap ng mga Si Pilipino? Pinoy ay anak ni Cory Aquino at Benigno Aquino II. Siya ay naluklok noong 2010. Buong aking loob, malinaw ang aking pangunahing layunin. Ibalik ang gobyerno sa dapat itong tuon, ang paglingkuran ng taong bayan. We are investing in our most valuable resource, the human Filipino, dahil kayo ang gusto. Ilan sa programa ni Pinoy ang nakapagbaba ng kaso ng kahirapan na noong 2012, ito ay 27.9% at noong 2013, ito ay 24.9% na lamang. Ang 3% na kinalabasan na 2.5 milyong Pilipino ay nakalagpas sa poverty line. Isa pa yung konting labor strikes. Noong 2010, ito ay mababa sa 10 na pinakita naman ng National Conciliation and Mediation Board. Bilang konklusyon, ang isang bansa ay nakasalalay sa kanilang mga responsableng mamamayan. Kaya kung ako sa inyo, bumoto ng tama at isiping mabuti kung sino ang nararapat. Ako muli si Bianca Sanchez at ito ang Rated B. Handa na ba kayo?